In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravel. This is your time, your journey, your preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Lorena, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, Huy, sir. Good evening, Brother Tony. Yeah. At syempre, kahit na matraffic ngayon sa EDSA, magandang gabi sa ating mga nagkakandahang co-host. Yun, makulay. Sister Sai, Sister Rona, and Sister Ara. Good evening din sa lahat na nakapag-log on ng maaga. Brother Tony? Yes, sir. So, sa pagkakataong ito, pagbigyan po muna natin, sir, na makabati po yung mga naggagandahan nating mga co-host. Yun. Unahan po muna natin kay Ma'am Sai. Ma'am Sai. Yes, Sir Tony, at happy Friday po muli sa inyong lahat at medyo malamig ang panahon. Talaga? Oo, sir, kaya dapat pag ganyan, nakatutok lang kayo rito dahil mainit ang ating talakayan. Yaman. Para may pasok yun, syempre. At syempre gusto kong batiin lahat po ng mga nag-log in na nakita ko po sa yung mga team prep na aming mga kasama. At syempre nakita ko rin ang aking minamahal na nanay na nanonood na, Mami Cecilia Ampig. At syempre sa aming area Central South family, ayan, nanonood na po sila. At nakikita ko po sa ating screen, nanonood na po si Ma'am Aloha Daef, si Sir David Cartin, good evening, sir. Si Sir Takra Wisdom Bistak, good evening po. Amen, sir. Si Ma'am Gemma Patanta at syempre si Ma'am Helen Kapundan na talagang kanina nakita ko nanonood na siya. Oo, ang dami ng binabati niya, Ang dami na ng no? binabati, talagang marami siyang tinatag. At syempre si Ma'am Chona, ayan, at si Preacher Ian, Sir Ian, good evening, sir. Diyan po sa Laurel, Batangas. At syempre, si Sir Frederick Kadungan, good evening po. At syempre, gusto ko pang batiin lahat po ng PSS student, ating mga Bible School student na nanonood. Habang kayo ay nanonood, habang kayo ay nagsusulat ng inyong Bible notes, ayan, kayo ay makinig. At syempre, special shoutout, nakita ko ng aming leader sa Team Patient, Sir George Ashete. Amen, Sir George. At syempre yung aking nanay bumabati na amen, Bebe Soy, salamat. At ang aking asawa na nagkatrabaho, manonood na siya. Yun. Brother J.R. Louis Ruiz. At syempre yung iba ay babatiin ng magandang pulang-pulang Ma'am Ara. Yun. Umiibig. Maraming salamat po, Ma'am Cyril. Good evening po sa inyong lahat, Team Preparation. Yeah, man. Welcome sa ating programang The Preparation. At syempre gusto ko pong batiin ang lahat ng mga kasamahan natin mula sa Team Fearless, sa pangunguna ni Sir Emilio Daef, ganun din po sa Team Purposeful, sa Team Steadfast, at sa Team Patient. At syempre sa lahat na nandito na sa ating Facebook Live, kasama po natin si Ma'am Stella Slawan at ganun din po si Sir John Kilayko. Wow, amen. Thank you, Buti sir. na lang nanonood si Sir Jan. Salamat naman. Tapos si Sir David Cartin. At ganoon din po si Faith Mahinay. At kasama rin po natin si Ma'am Blessy Jeronimo, si Ma'am Noyce Navarro. Good evening, Ma'am. Si Vivian Puyong. At ganoon din po ang magandang asawa ni Sir Antonio, si Ma'am Noralie Yun. Benes. Amen. At ganoon din po, kasama rin po natin na nanonood si Ma'am Daisy. At ganoon din po si Ma'am Maridet Tenerife, si Sir Randy Cosare, si Ma'am Christy Deza, si Arian Clarito,
At ganun din po si Sir Oscar Sudayon. At ganun din po sa lahat at si Sir Patrick Villa Patriarca. Good evening po. At sa lahat pa na mag-tune in sa ating programa sa Yun. gabing ito. Shoutout sa mga nakalagon dyan na napasa ng link. Rodel Patriarca, shoutout to you. Oscar Sudayon, 1-4, Class 43 ng NAVSOG Special Warfare Training Course. Madam Christy, all the way in Cavite, shoutout to you. Keep passing the link sapagkat ngayong gabi, Brother Tony, maganda yung ating pag-uusapan Yes, sir. as we wrap up Yes. yung malabulkang mainit Yun. na tinalakay last week. Yes, sir. For the past 4 or 5 episodes yung ating pamagat, Brother Tony, Yes, sir. ay From a broken past To a blessed hope. Yeah. future or blessed hope. So ngayong gabi, we'll be wrapping this up and we'll also be introducing you to the new episode, the new topic starting next week, Brother Tony. Yes, sir. Tama po, no? Kaya po, let's get excited as we wrap up our topic for tonight. And before po tayo magsimula, muli tayo nagpapasalamat sa mga naging guest natin last week. Ay! No, alam nyo, napakaganda po ng naging usapin. Last week siguro, nakita natin ang daming mga nanood at marami pong nakarelate sa mga buhay ng mga naging guest po natin. No? Alam nyo, napakaganda talaga pag-usapan kapag hashtag based on experience. Kaya maraming nakaka-relate dahil based on experience. Pero alam nyo po, napakaganda naman po talaga na talagang nangyayari sa buhay natin na napag-uusapan yung mga ganong klaseng problema na kung saan napag-uusapan po ng ating pong programa. No, kaya napakaganda po na bagamat may mga young people tayo na sa tingin po nila na wala ng pag-asa, akala nila na matutuldukan na yung kanila pong buhay. Salamat sa programang ito na nagbibigay pag-asa sa mga young people po natin para magkaroon pa rin at hindi mawala yung kanila pong desire na magkaroon sila ng godly family in the future. Yeah. Kaya napakaganda po yung usapin po natin. Sir Roy, sir. Yes, alam mo, totoo yan, Brother Tony, sapagkat nakita naman natin last week, binanggitang ng ating mga guests last week. Yes, sir. Wala pang ang tanong, kumukuha na ng tissue. Diba? Tinanong pa lang, Sir Roy. Oo. Introduction pa lang. Supposed to be, ngayong gabi, yung mga nag-comment ng mga lalaki yan, kasama natin. Oo nga di ba? Oo, pero Nitatawagin we'll mo. have that for, Nawala. for the next episode, sa mga forthcoming episodes, yung mga lalaki naman. Yung effect sa babae ng having a broken past, especially on matters of the heart, Brother Tony, Yeah. mas naapektuhan ang babae kaysa lalaki. Totoo yan. That's right. Huwag ka muna sumigaw, Sai. Mas apektado ang babae sa broken heart in the broken past kaysa ang lalaki. Sabihin man natin na hindi ito fair. Totoo, hindi yan fair. That is the way society has been crafted, has evolved. Because in the days of old, who provides for the family? Yung lalaki naman talaga. Tama. Di ba? So society has become very patriarchal. Yan ba'y tama? Sa mata ng Diyos, may tamang kalalagyan ang lalaki. But yung sinasabi ko kanina, na mas apektado ang babae sa broken past at walang effect sa lalaki yan, mali yun. Tama. Yun naman ang hindi biblical. Sapagkat ang sabi sa Bible, kung ano na itanim mo, aanihin mo yun. Totoo yan. Ano man ang sabihin ng sosyudad natin, whatever society will say, kung may naitanim kang mali, aanihin mo ang mali. That's true. Malalaki ka o mababae. Yun nga lang, yun ang sa larangan ng Diyos, Brother Tony. That is from the eyes of God. But from the eyes of man, pag ang lalaki may broken past sa kanyang puso, sa mga relationship niya, ang tingin ng sosyudad, matinding lalaki ito. Ang tingin naman sa babae, kung ano-ano ng napagdaanan nito. Samantalang ang gusto naman ng lalaki, kung mag-asawa, hanggat maaari ako ang first love niya. Di ba? Ang bihira. Yung mga lalaki, pag bibili naman ng motor, ng bike, ng sasakyan, ayaw ng second hand. Tama. Hanggat maaari. Lalo na ayaw ng 10th hand. Di ba? O 20th hand. Totoo naman. Totoo. Naka-20 may-ari na yung sakyan mo, bibilhin mo. Ija-junk mo na lang yun. Ba't Sir, tumatawa ka, sinasabi yun Sai? na Ano? Hindi pa ito masyadong na-use, hindi pa masyadong gamit. Oh, yun mga term. Oh. Hindi pa mataas yung milyahe. Biyahe. Sa sasakyan ba Tony hanggat maaari, ang gusto ng may lalaki, brand new.
In like manner, sa lalaki, pag nag-asawa siya, ang gusto niya rin, hanggat maaari siya ang first love na babae. Ayaw mo ng second hand o slightly used, pwede pa yung sasakyan sa motor, sa bike. Kung nakasampung may-ari yung sasakyan, ayaw mo na kasi gamit na yan eh. Di ba? Last pag na yan eh, ika nga eh. Eh kung naka 20th hand na yan, hindi na second hand, 25th hand, iti-junk mo na lang yan. Ganun din pagdating sa babae. That's why I said, kanina, mas apektado because of the eyes of society ang babae. And because of that, naka-zoom in ako. Kasi mukhang gusto i-emphasize ng ating mga technical control people. And listen to me, mga taga-subaybay na, na online. Society will not be kind to you. Ang sosyudad will not wait for you to stop crying and to dry your tears. Tama. Society will move on. Life will move on. You will cry, you will laugh, and the world will laugh with you. Ika nga. Cry and you will cry alone. Ibig sabihin, pag may problema ka, nakasolo ka. And it is because of that mindset, Brother Tony, na ang feeling ng babae, like what we saw last week, Sister Leia, Sister Jennifer, Sister Jessica, JJL. Oo nga, ano. Ang Jenica. bihira, ano. Jessica, Muntik na maging Jennifer, JIL, Leia, diba? ah. Si Sister Leia, di ko pa naibigay yung tanong, naitanong yung tanong eh. Pwede naman natin, Kumukuha na ng Brother. tissue eh. Di ba? Because for them, grabe ang effect on their past. But we were able to tell them, Brother Tony, at sila ang nakapagsabi rin sa ating mga taga-subaybay. Thank God for God. Thank God for the Word of God. That's right. Amen. At sabi ni Sister Jennifer, wala na akong pwedeng takbuhan kundi ang salita ng Diyos. Because Amen. I want to know God more. Sabi niya nung sinasaliksik niya ang Biblia, yun bang halos kausap na ang Diyos? Ang Diyos ay nasa harapan niya, Panginoon, talk to me through your word. Because I need you now more than ever. Ngayon kita mas kailangan, Panginoon, kasi wala na akong ibang tatakbuhan. Sinabi ni Jennifer yan last week. And I believe, lahat tayo nakarelate doon. Because somehow, one way or the other, we have been in that situation. And if not for the second chance, Brother Tony, given to us by God, wala tayo rito. Yes, sir. Alam nyo, Sir Roy, ang ganda po ng mga binanggit po ng ating pong mga guest last week. At hindi po natin maipagkakaila na ang kanila pong bukang bibig ay Diyos palagi. Sa lahat ng mga viewers po namin, maaaring kayo po ay nasa situation na kung saan na ito yung pinaka-lowest experience ng iyong pong buhay. Pero alam nyo po, tatandaan po natin, if we do have a broken past, palagi po nating tatandaan na hindi po dyan tumitigil yung buhay po natin. No? Hindi tayo din-disqualify ng Diyos na hanggang dyan na lang yung buhay po natin. No? Palagi po nating sinasabi, you are not disqualified. No? Na hanggat nandyan yung Panginoon, ang Panginoon din mismo ang mag-aangat sa iyo. Kung ikaw man sa ngayon ay nasa current situation ngayon na nasa broken past ka pa rin, nasa broken relationship, etc., etc., alam nyo, hindi relationship ang dapat na unang-una ninyong hahanapin kung gusto ninyong maiayos yung buhay po ninyo. Kadalasan kasi, kapag ang mga pangkaraniwan na iniisip ng mga kabataan ngayon, kapag nasaktan ka, nag-break kayo ng ano bang term natin dito? Ng Relasyon. karelasyon mo, Yan. akala natin yung solusyon ay another relationship. Yun. Hindi po. Ang palagi po nating tatandaan, hindi po yan ang solusyon. Panakip butas. Yun ang Panakip binabanggit butas natin nakaraan, no? Gusto natin ng panakip butas para akala natin yun yung magtatakip ng nararamdaman nating sakit. Sakit, yun. Di ba? Tama ba, Ma'am Sai? Opo, sir. Nakaranas ka din ba ng ganyan? Opo, sir. Di ba? Yes. Kaya alam niyo po, Based on Tahimik si Ara. kaya hindi, alam niyo, sa totoo lang, lahat naman po ay nakaranas po ng ganyan. Pero salamat po sa Panginoon. Ang ganda po. Ang ganda ng mic. Ang ganda Hindi ng maganda, mic. hindi maganda ang mic. Hindi maganda yung mic. Oo. Hindi, pero alam nyo, ang ganda po ng binabanggit ng mga host po natin last time na kung saan
ang Diyos palagi ang nababanggit po nila. Tatandaan po natin, if ever man po na nandyan ka sa situation pong yan, ang unang-una mong hahanapin is yung refuge. At ang pinaka-the best na refuge po ninyo ay wala pong iba, kundi ang Panginoon. No? Hindi ang relasyon ang magpapatigil ng nararamdaman ninyo, kundi ang Panginoon ang dapat na unang-una nating hahanapin. Marami dang nagiging kasabihan yung mga kababaihan natin. Sinasabi nila, kapag na sila ay nasa broken past, ang karaniwan na iniisip po nila, sino pa kaya ang tatanggap sa akin? Yun. Di ba? Yan ang mga kadalasan na Bartoni, nagiging tanong nila. Sir Roy. Pakiulit mo yun. Yes, sir. Alam mo, maganda yung sinabi mo na Yes, yan. sir. Ito po, no, sa mga young people, no, o maaaring ikaw po ay nakakaranas sa ngayon, no, na kayo po ay nasa broken past, that until now, dala-dala nyo pa rin po yung sakit na nararamdaman po ninyo, no, tatandaan po ninyo, mga kapatid, na tawag po doon, ang kadalasan na iniisip po ninyo is sino pa kaya ang tatanggap sa akin. Di ba? At dahil diyan na lang umiikot yung kaisipan ng mga kabataan natin ngayon eh. Di ba? Papaano kaya kung siya na tapos di ba, nawala pa, di ba? Pero tatandaan po natin, hindi po dapat ganyan ang ating pong iniisip sa ngayon. No? Ang dapat na unang-una nating hanapin ay walang iba kundi yung ating pong Panginoon. Bakit? Yun. No, dapat ang unang-una natin munang ini-establish is a right relationship with God. No? Ang palaging iniisip natin yung relationship sa ibang mga tao. Pero bakit ngayon? Wala ka bang maayos na relationship sa Panginoon? Kaya yan ang dapat na unang-una nating aayusin sa ngayon. No? Para magkaroon tayo, makapag-move forward tayo, mawala yung mga sama ng loob na ating po nararamdaman, ang dapat na unang-una nating iniisip ay walang iba kundi yung ating pong Diyos. Establish a excellent relationship with God. Sir Yan. Tony, alam Ma'am mo, Rona. may naalala ko dyan sa isa sa mga prinsipyo na binanggit po ni Pastor na doon sa pain na yun, kung nandyan ka, dapat doon mo din makita yung power ng personal experience. Amen. O, na ma-experience mo yung greatness ng Panginoon. Na nabanggit nga po ni Sir Tony kanina na maghanap ka ng panibagong relasyon, iunahin nga muna yung relasyon sa Panginoon. Dahil hindi magtatanong sa'yo ang Panginoon na, pang-ilan na ba ako? Ayoko sa'yo. Yeah. Ilang beses man tayong nadapa, ang Panginoon natin, handang-handa na tanggapin tayo. At yung pagtanggap ng Panginoon is buong-buo. That's right. No questions, no conditions. Dahil ganyan ang kanyang pagmamahal. Unconditional love. Kaya Team Prep, yun po yung dapat na masecure natin. I-secure nyo yung magandang relasyon sa Panginoon dahil yun ang relasyon na hindi magbabago. Ito yung lalong magpa-sweet pa every day. Yun. At every time na may pain, yun yung andun man yung pain, pero andoon yung joy na may pag-asa dahil secured ka sir di ba? Iyon. By Tony, special shout out ko muna tong classmate ko. Napasahan ko ng link. Brother Dennis, shout out to you. Sabi niya, pagkatanggap niya ng link, nabigla siguro, sabi niya, ikaw ba yung rightmost? Yun. Ako ito, Brother Dennis, shout out to you, Bok. Keep tuning in. And pass the link sapagkat marami tayong pag-usapan. This is every Friday, 8:30 to 9:30 in the evening. Now, back sa sinabi mo, Brother Tony. Each time na tayo ay may problema, we always go back to God. Sana ganun. Ang problema, ang problema sa atin, pag ang problema hindi malaki, we don't go back to God. Totoo yan. Okay? Ang ginagawa natin, we try to heal ourselves. And then, we go back starting anew. Starting with a fresh start. Yun nga lang, Brother Tony, sa sinabi mo, without, asang camera ba natin? Ito, yan. Without the right relationship to God, ang pasimula mo sa pangalawang beses will still be on the wrong foot. Huwag kang magtaka pa ng pasimula ka muli, ay ang kahantungan mo, heartaches na naman. Until na hindi mo na kaya ang heartaches mo. And then you will turn to God. That is human nature. Huwag natin hintayin, umabot tayo sa ganun, Brother Tony.
na pag sinabi mo, napakapait, Kuya Eddie. Yun, Oy. napakasakit. If you are conscious enough of God's presence in your life, konting pagkakamali mo lang, babalik ka na sa Diyos. Ihantulad natin sa simpleng illustration. Yung aso na sanay na may-ari, may amo, konting sut-sut lang, psst, hey, back, babalik. Yung hindi sanay na may amo, anumang sigaw mo, tatakbo na malayo. Sana, sa bawat Kristiyano, konting pagkakamali and you feel that you know that God is calling you back, talking to you. Makinig na tayo. If not, mas malakas ang next na sigaw. At hindi natin magugustuhan ang sitwasyon natin. Last week, binanggit ni Sister Jennifer, ako'y natuwa doon sapagkat sabi niya, sabi niya, Bartoni, halos kausap ko na, sir, ang Panginoon Galing sa nun, harapan ganda ko. nun niya. Hinahanap ko siya, Lord, tulungan mo ako. Wala na akong ibang pwede matakbuhan. And sino ba nagsabi ka na, was it your sign na karapat-dapat pa kaya ako? Si Ma'am Leia yan. Diba? Diba? Am I still worthy? Do I still have a second chance? Kaya importante yan mga taga-subaybay, yung sinabi ni Brother Tony, always start on the right foot, have the right relationship with God. So that your second start, when you do a fresh start, it would be on the right direction already. Kasi kung hindi, uulitin mo lang ang mali mo, Brother Tony. Yes, sir. Actually, ang ganda nga po nun eh. Nung nagsimula po tayo ng topic, meron po tayong binasa from the Bible, yung istorya about kay Ruth. Diba? Alam naman po natin na kung saan kung sino man po from the Bible ang nakaranas ng broken experience, no? Ay wala pong iba kundi si Ruth na binasa po natin last time from Ruth chapter 2 kung tama yung aking pong pagkakatanda. So siya po ay nakaranas ng broken, talaga masasabi natin na heartbroken siya. Pero alam niyo po ba yung sinabi niya po sa Ruth chapter 2 verse number 12, "The Lord recompense thy work, and a full reward to be given thee of the Lord, God of Israel, under whose wings thou art come to trust." Ibig sabihin, sa kabila ng naranasan niya sa kanyang buhay, no, na siya po ay nagkaroon ng bad experience, kanino po siya nagtiwala? Walang iba kundi sa Diyos. Kaya napakaganda yung sinabi kanina ni Sir Roy, no? Napaka-imposible na makapagsimula po tayo ulit or makapag-move forward tayo sa situation natin kung ang ating pong kinatatayuan ay mali. Kaya napakaganda kung tayo rin lang naman ay magsisimula ng tama, ilagay natin yung ating pong sarili sa isang sitwasyon na tayo ay nasa tama at tayo po ay sasamahan ng Diyos para magiging tama din yung ating pong mga magiging desisyon. Kaya everything that we experience, mapabuti man yan o mapasama, napakahalaga na dapat kasama po natin yung ating pong Panginoon. Alright? So another thing, Sir Roy, no? Napakaganda po na banggitin din po natin ito na yung nilagay po natin sa number 2 point po natin, do not let shame keep you away from God's people. No? Ito po ang kadalasan na nagiging experience ng mga young people natin, Sir Roy. Kapag tayo po ay nagkaroon ng isa pong experience na nakakakahiya, inilalayo po natin yung ating pong mga sarili sa mga tao na akala natin hindi tutulong sa atin, pero sila pala ang pwedeng makatulong sa atin para tayo ay manumbalik. Katulad nga po ng sinabi ko po kanina, do not let yourselves na umalis sa mga tao ng Diyos. No? Itong kadalasan na nangyayari kapag tayo po ay napahiya, hanggang ngayon, dahil nga para maiwasan natin yung hiya, gusto natin umalis. Diba? Yan ang pangkadalasan na na-experience po or nararanasan po natin. Even me, no? May nakakahiya ba akong experience? Before, yes. Lahat naman po tayo, no? Nagkakaroon tayo ng mga hindi magandang past po natin. Pero sa kabila po nito, ang isa sa itinuturo po sa atin ng Panginoon, kung saan ka inilagay ng Panginoon, dapat hindi ang hiya ang magpapaalis sa iyo diyan. Kadalasan dahil sa hiya, gusto nating umalis. Dahil ayaw natin na tayo po'y nakakarinig ng hindi maganda, but at the first place, sino nga ba ang naging rason o sino ang gumawa ng
ng reason kung bakit tayo napahiya, walang iba naman kundi tayo din naman eh. 'Di ba? Kaya if ever man na tayo po ay dumating diyan, nakakahiya man ang ating pong ginawa, ang pinakamahalaga po diyan ay harapin po natin 'yan. At tatandaan po natin, hindi po 'yan permanente. Lilipas din po 'yan. Ang nakakahiyang bagay ay pwede pong ibigay po sa atin ng Diyos upang sa ganon para tayo ay kanyang turuan. No? Wag na wag po ninyong hahayaan na kung tayo man po ay nahihiya tayo sa ating po situation, tatandaan natin ang pag-alis kung saan ka iniligay ng Panginoon ay hindi po yan ang solusyon. Tama? Alright, so kaya po sa lahat ng mga team prep na maaaring nakakahiyaman yung ating pong naranasan before, tatandaan po natin hanggat nasaan ang Panginoon, dapat dun po tayo mag-stick. Alright, so Sir Roy, Sir, may nais din po kayo banggitin regarding Yes, that. Brother Tony. Alam mo, shout out pala sa mga nagre-react dyan na nababasa natin sa screen. Amen. Sabi ni Brother James. Amen, sir. Sabi ni Reyda. Sister Viray. Helen Kapundan is watching. Amen. Keep passing the link and keep expressing your comments para babasahin natin, ma-acknowledge namin kayo para maging interactive itong show natin. Alam mo, Yeah. Brother Tony, again, it is human nature na pag nagkamali, nagkasala, napapahiya ang tao. Totoo yun. Okay lang sana yon if that will push us towards correcting the mistake. Pero if it will bring us further away, yung sinabi mong aalis ka sa mga taong makatulong sa'yo. I think 3 episodes ago, pinag-usapan natin yan. Surround yourself with godly people That's right. para sila ang mag-encourage sa'yo. Malungkot ka na nga. Ang kagrupo mo, puro malungkutin. Di ba? Ay Oo nga. talaga, ang perspective nyo sa mundo, napakapait talaga, Lahat, sir, may napakapangit. pinagdadaanan. Yung mga Lahat ng kasama mga may pinagdadaanan, hashtag, ano yun? Based on experience. Tapos mag-iiyakan kayo doon. Surround yourself with godly people. Surround yourself with people na may pananaw pa sa kinabukasan. Amen. Na nais pang umasenso, nais pang magtrabaho, nais pang umunlad. Huwag yung mga taong mahinanakit din sa puso, ladies. Di ba? Kaya, ba dito, sa totoo lang, yung mga samahan ng mga Marse, talagang walang Marse, patutuwa. Ay, nako, basta Marse, alam mo naman yan. Di ba? Yung mga, wala ibang pag-uusapan, pagkakwentuhan, kundi buhay na ibang tao. Walang ibang pagsalusaluhan, kundi yung masakit mong puso, ilalabas mo. Etong isa naman, iiyak. Yan naman, mag-commiserate. Yan naman, magbigay na sa kanya naman, yung kanyang perspective na problema niya. You could not even say, Brother Tony, na alam mo, siya kasi mas hirap siya sa buhay eh. It's only you who knows what you are going through. Humanly speaking. Ikaw lang at yung Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na mahirap ang buhay ng ibang tao, whatever you see in Him. Because you have never seen what it is or felt what it is to be in His shoes. Ang nakakaalam to sa kwento ng buhay mo, Sister Ron, na ikaw lang. At sa iyo, Sister Sai, Brother Tony, Sister Ara, no matter gaano man umiiyak isang tao, gaano man kalaki ang problema niya, na mukhang may problema siya, hindi mo pa rin pwede sabihin na, alam mo, Brother Tony, mas maganda buhay mo kaysa buhay niya. You only know your story. Yeah, that's right. Kaya importante yan that you surround yourself with godly people. People who are motivated. Hindi people who will take you out from where you are. Na iahon ka. Hindi yung mga taong lalo magdadagdag at mag-sympathize sa katayuan mo kasi ganun din sila. Ang mangyari yan, fellowship ng mga umiiyak na babae, ng mga broken-hearted. Di ba? Nagsama-sama kayo. So, yung isang pang-wrap up natin na point is, do not let shame prevent you from experiencing the blessings of God. Surround yourself with the right people. Surround yourself with godly people. You will only be able to surround yourself with godly people if, yung sinabi ni Brother Tony kanina, you have a God that whom you could trust. Amen. Brother Tony? Yes, sir. Maganda po yung comment dito ni Ma'am Tina, Sir Roy, no? Basahin lamang po natin saglit. Usually, pag merong problem ang individual, even we now saved, the coping mechanism is usually fight or flight. If we are saved, we should stay and fight our problem or frustration with God. Totoo yan, no? Kapag tayo po ay nakaranas ng mga frustration sa ating pong buhay, hindi man tayo nagkaroon ng
magandang experience, meron tayong inaasahan, may mga frustration tayong na-experience, di ba? Pero sa kabila po noon, tatandaan po natin, yung frustration natin, ang pinaka-the best na dapat po nating pagbigyan yan, ay walang iba kundi yung ating pong Panginoon. Brother Tony, basahin ko muna yung mga comment Sige nila. po, sige sir. Kyle Red, shout out to you. Takrawis ng Bisdak. Brian Pesales, paborito ni ano yan eh. Si Arata ka shout out sa kanya kay Brian eh. Shout out to you. Okay? Alam mo, back to you, Brother Tony, sa sinasabi mo kanina na sa comment ni Sister Christy, fight or flight. Labanan mo ang problema mo or tatakbuhan mo. Kung kasama mo ang Diyos, bakit ka tatakbo? Tama. Tatakbo ka kasi ikaw mismo iniwan mo ang Diyos. Yung sabi nila kanina, ay last week, di ba, ni Leia at saka ni Jennifer, alam naman lang papasukin na ay mali. Alam nila eh. Alam nila. And yet, pinasok nila willingly. Ha! Babae yun ba dito? Willingly. Grabe. Willingly. Pinasok nila. Di ba na alam ko naman pa mali ito, pero papasukin ko to. Ngayon, nung umiiyak sila, palagay ko, kung may pwede silang sisihin, yung kanilang sarili. Pero sa sobrang hiya mo doon, what else will you do but approach God and say, Lord, I'm sorry. Yeah, that's right. Sa kanong pagkakataon, iniwan mo ang Diyos, huwag mong labanan ang problema mag-isa. Bumalik ka muna sa Diyos. Yes. Yung sinabi ni Brother Tony, Yes, balikan sir. mo muna siya kasi ikaw umalis sa Kanya. Tama. You left God at tinahak mo ang sarili mong landas. Ngayon, nakawindang-winda ang buhay mo. Tatakbuhan mo? O lalabanan mo? Balikan mo muna ang Diyos. That's right. Kung may babalikan ka ang Diyos, kung wala kang babalikan ang Diyos, hanapin mo muna ang Diyos sa buhay mo. Amen. And then when you get back to God, yung sinabi natin kanina, surround yourself with the right people. The people of God. Huwag kang mahiya. Lumaban ka. Sabi ni Sister Christy kanina, fight or flight. Lumaban ka. Balikan mo ang Diyos at dalawa kayo ng Diyos. My God will fight for me. Sabi sa Bible. So long as you are willing to get up after you fall, God is offering you another chance to stand up, Brother Tony. Yeah. Isa pa po, Sir Roy, no? Alam nyo, well, of course, kaya natin to nasasabi dahil na-experience din natin. Sabi nga natin, based on experience, di ba? Pero alam nyo po, ang isa sa itinuro po sa atin ng Panginoon, wag na wag tayong magsisik ng validation sa ibang tao kapag tayo po ay nagkamali. Minsan kasi, Pakiulit. huwag tayong Maganda yan. magsik ng validation sa ibang tao. no? Para, alam niyo po yan, para lang tayo po ay makapag-move forward. Kasi, ganyan yung iniisip natin eh. Nag-aantay tayo ng mga taong i-encourage tayo, pero at the first place, tayo naman ang naging reason kung bakit tayo nagkaroon ng problema na yan. Kaya ang pinaka-the best po dyan, ang nakita ko po dyan, wag na wag po ninyong iisipin yung iniisip din ng ibang tao. Ang pinaka-the best po dyan, ano kaya ang iniisip ng Diyos para sa akin? No? Ano kaya ang iniisip ng Diyos sa akin? No? Kapag ganyan po ang inyo pong iisipin, alam nyo po, walang rason para tayo ay umalis. Walang rason para tayo ay tumigil. Walang rason para tayo ay mangarap na magkaroon tayo ng godly future, godly family in the future. No? Tatandaan po natin, palagi natin pong iisipin, kung gumawa ka ng tama, huwag ka ring maghanap ng validation ng ibang tao. No, yung wag na wag tayo mag-expect na may taong papalakpak sa atin. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mali, palagi namang may mga taong magsasabi ng hindi maganda sa iyo, di ba? No? Kahit nga wala kang ginagawa eh, may sasabihin pa rin hindi maganda. Kaya ang pinaka-the best po diyan, huwag tayong mag-focus sa sinasabi ng ibang tao, kundi mag-focus tayo sa ating pong Diyos. No? Nakaranas man tayo ng maling desisyon sa ating pong buhay, bagamat ganon, it doesn't stop us para makapag-move forward po tayo, team preparation. Alam niyo po, Sir Roy, napakarami na po mga young people na nakita ko po from our group na nagkamali at hindi na muling nakabalik. Nakakalungkot isipin, no? Pero sa kabila po noon, tatandaan po natin, sa biyaya po ng Panginoon, bagamat may mga ganong young people, may mga iba rin namang mga young people na nagsusumika para muling makabalik. No? Bagamat ganon,
team preparation, tuloy-tuloy lang po tayo. We should always seek God. Wala naman pong ibang kakampi sa atin kundi yung ating pong Panginoon. No? Wag na wag nating iisipin yung mga comments. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor before, no? Kaya may mga criticism na may mga nagki-criticize sa atin or may mga commenter sa atin kasi trabaho nila yun o yun na lang palaging iniisip nila sa atin, no? May mga bagay na hindi natin makokontrol. Pero tatandaan natin, meron din tayong makokontrol. Hindi man natin makokontrol yung sinasabi ng ibang mga tao, pero pwede nating kontrolin yung ating pong magiging magandang desisyon para tuloy-tuloy po tayo na maging maayos yung ating pong pag-move forward. Para magkaroon tayo ng godly family in the future. Alright? So, right, sir. Paki-stroll down muna, paki-baba muna. Basahin ko yung comment ni Kai Red. Ni Kai Redison to from Iloilo. Sige pa, baba pa. Okay, ito. Sabi ni Kai, the more we face the consequences of the problem we made, the more we fear God, and the more we fear to make the same mistakes. So, importante dito talaga, harapin ang consequence sa mga ginagawa natin. Labanan natin. Tama, Huwag sir. natin takbuhan. Ara? Kay Sir James naman po, James D. Ayon, napakahalaga na meron kang acceptance sa buhay kahit na anuman ang situation ng buhay o estado mo dahil doon makikita ang malaking pag-unawa ng pagkatao mo. Humility, acceptance, pakumbaba. Tayo sa harap ng Diyos, pagpapalain ka. And kay Ma'am Dayan Valencia, sabi niya po, Sir Roy, since we came to know you and sangly you made a big difference in our lives. Naging confident ka po sa aming family whenever we entrust our concerns to you. You are a genuine person and vessel of God who listens to people carrying silent Amen. battles. Amen po. Amen. Maraming. Alam mo, si Dang, 1993, kilala ko na yan. Wow. Asawa ng classmate namin ni Brother Al sa training. Wow. And then, wife ni Sunny, si Dang, tapos yung dalawang anak. And over the years, ako'y nagpapasalamat na yung family niya at kami, makakilala pa rin kami. Maraming salamat, Dang. Yeah. So, Ma'am Rons, kayo po. Gusto ko lang dagdagan, sir, yung sinabi mo about validation dahil bago lang din to na part ng preaching ni Pastor na hindi na natin kailangan ang validation ng tao dahil validated and authenticated na tayo ng Panginoon. Yung statement pa lang na yun na yung magbigay sa atin ng Amen. confidence na anuman yung sabihin nila, sasabihin man nila na hindi ka nakarapat-dapat, wala ka ng pag-asa, wala nang magkakagusto sa'yo. Wala na kung saan pa, tinuldo ka na ng tao yung iyong buhay. Pero salamat, hindi sila ang Diyos. Yun yung pinakamaganda doon. Na yung mga taong nakapaligid sa atin, kaya yung comments nga, napakaganda yung sinabi na, just accept. Dahil yun namang consequence, sabi nga dyan sa Bible, is chastisement. Iba ang chastisement, yun yung consequence ng paggawa natin ng kasalanan. At meron ding trials na dadaan ka sa trials, hindi para pahirapan ka, kung hindi para titibay yung Panginoon natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya lang minsan doon sa trials, doon tayo bumabagsak. At ang problema nito, mahirapan tayong bumangon kung sa ibang tao tayo lalapit sa halip na lalapit sa Panginoon. But the good thing is, yung statement na yun ni Pastor na hindi kailangan dahil may Diyos tayo na siya lang ang magsasabi, I still have a plan for you. Yun. Magandang plano sa Kaya kinabukasan. huwag talaga kumuha ng validation sa tao. Nakapwa broken-hearted lalo. Sister Rabi, babasahin ka? Meron pong comment din po mula kay Ma'am Kai Red. Sabi niya, super relatable po yung topic sa situation ko po ngayon. Thank you po. Your ministry is truly a blessing. Through it, I can say God hears me. And through team preparation, He speaks. Amen. Maraming salamat, Kai. Kai Redison all the way from Iloilo. May nag-post dyan kanina na Tagalog, mas maganda maglakad sa dilim na hawak ang kamay ng Diyos kaysa maglakad sa liwanag na mag-isa ka lang. Abay, totoo nga naman. Di ba? Amen. So, yeah, going back to the Brother Tony, importante talaga na pag nakaproblema ay bumalik sa Diyos. Importante, we surround ourselves with the right people. People who are godly,
People who will help us get out of our situation, Rona. People who will not point an accusing finger at us. Accusing finger na lintik na yan. Lahat tayo nakaranas ng ganyan. Ikaw kasi, di ba? Okay sana ako ang pagturo, nakaganyan. Ikaw kasi. Eh yung iba dyan, pababa pa. Para bang ayaw ka ng patayuin talaga ba? Ikaw kasi, sabay, kumbaga, ilulumpuin ka talaga. Durog ka na nga, dinudurog ka. Durog ka na nga, talagang dudurugin ka pa. That's the world that we live in. Alam mo, it's not fair, but that's reality. Kaya importante talaga na may Diyos kang tatakbuhan, Sister Rona. And we have the God of a second chance. Bagamat ibang tao, dinuduro, sabi ni Rona, durog ka na, dudurugin ka pa. Dinuduro ka, God will always extend His hand to us to lift us up, to give us a second chance. That's why sabi nung awitin ba ni Tony, we have a God of the second chance. Importante yon. Surround yourself with the right people. Don't let the shame of what you have been through keep you away from the love of God. Last point natin ba ni Tony sa ating pag-wrap up? Pakibasa lang. Well, ang pinaka-last point po natin dyan, believe that God can still build a blessed home. Wow. You believe? Believe. You should believe. You should believe. Yes, sir. That God could still build and give you a blessed hope for a blessed home. Whatever past you have been through, paniwalaan mo. Because we have the God of a second chance. Mantakin mo, kung nagkamali ka lang ba ni Tony, at you already condemned eternally, hindi sana yung magnanakaw, nasa krus ng Kalbaryo, katabi ng Diyos. Di ba? Buong buhay niya, magnanakaw siya, makasalanan siya. Sabi nung isa, kung ikaw nga'y Diyos, bumaba ka riyan. Siyempre, sama mo rin kami. Nagpadamay pa. Ano sabi ng isa? Tumahimik ka dyan. Tayo ang karapat-dapat dito. Siya hindi. Refer to Jesus Christ. And then sabi niya, Panginoon, Lord, remember me when thou art in paradise. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? I tell you, thou art, ngayon mismo, kasama na kita sa paraiso. Ibig sabihin, yung lahat ng second chance, third chance, fourth chance, na bumagsak siya, yung lahat ng pagkakamali niya, burado sa Diyos. Amen. At sabi ng Diyos, ngayon mismo, kinakasama na kita sa paraiso. Kung ang pagbabatayan ay yung past natin at yung pagduduro ng ibang tao sa atin, palagay ko, ako ang walang pag-asa nito, Brother Tony. Malapit-lapit ka na sa likod ko. Yes, sir. Nasa likuran mo lang ako. Di ba? Nasa gilid kami. Yun. But because of the God that we have, we could still have, sabi nga ni Brother Tony, believe that you could still have Yes, sir. a blessed home. Trabaho ng Diablo ang magsabi sa atin, wala ka ng pag-asa. Trabaho ng Diablo, kung hindi niya ginawa yun, hindi na siya Diablo. Di ba? It is the devil's job at masigasig siya dyan. Masigasig, tama. Masigasig siya, masipag siya. Bumulong sa atin. Bumulong sa mga babae nagkamali, nagkaproblema sa puso. Bumulong sa babae na nahihirapan, ipagtaguyod ang kanyang pamilya. Wala ka ng pag-asa. Si pare, mas may pag-asa ka doon. O doon ka na lang. Kalimutan mo na yan. Sumuko ka na. Diyan magaling ang Diablo. Bakit? Diablo siya. That is his nature. But it is also the nature of God to give us a second chance. To extend a helping hand to God, to us from God. Kaya huwag kayo maniwala sa mga tao, Brother Tony, sa mga taga-subaybay, pati yung live audience, yung mga dumuduro sa inyo. Sabihin mo, palagay ko kasama mo ang Diablo kasi kaugali mo siya. Because the God of a second chance will always give us a second chance through His extended helping hand. And because of that, maniwala ka, believe me, you should believe that you still are worthy of a blessed home. Young lady, anuman ang dinanas mo, mas mapait man sa binanggit ni Leah na wala pang tanong umaabot na ng tissue, o binanggit ni Jennifer, o binanggit ni Jessica last week. Always believe, young lady, especially the young lady. Young man, kung may problema ka at umiiyak ka, kapilang katapat niyan. Sumama ka sa Father's Fellowship. But for the young ladies na mabigat ang problema nyo because of your past, don't forget and always believe that you could still have a blessed home in the Yes, sir. future. Yes, sir. Alam nyo, Sir Roy, no? Ang salitang ito, napaka-powerful.
Maganda yung sinabi kanina dito ni Ma'am Kay. basahin mo. Believe that God could still build a blessed hope for a blessed home. Wow! Powerful last point. Totoo po yan. Alam nyo, Sir Roy, kanina yung sinasabi ninyo yung magandang illustration from the Bible. Sa kabila ng ang dami nating mga mistakes sa buhay, na hanggang ngayon dala-dala pa rin natin yung consequence na yan, pero yung taong yun na nagtiwala sa Diyos, pambira lahat ng mga maling desisyon niya ay nabura lahat dahil isa lang ang kanyang ginawa. Ang ginawa niya is naniwala siya sa Diyos. Kaya ganun din dapat ang magiging mindset natin, young people sa ngayon. No? Maaaring nawawala na tayo ng pag-asa. No? Ang dami nang nagsasabi sa atin ng mga tao ng hindi magagandang bagay sa atin, nagbibigay po sa atin ng discouragement. Right? Pero tatandaan pa rin po natin, mga kapatid, team preparation, ang kinakailangan pa rin natin ay maniwala. Naniwala nga tayo sa Diyos na kaya alam nyo, napakaganda talaga na meron tayong magandang foundation sa pagkakakilala natin sa Diyos. Ulitin ko. Kaya napakaganda na meron tayong magandang foundation kung gaano natin kakilala yung ating pong Diyos. No? Ang Diyos nga ay iniligtas ka Di ba? Dapat saan ba tayo dapat patutungo yung ating pong kaluluwa? Di ba? Ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay, nagsilbing kapalit, para tayo ay kanyang iligtas. Pambihira sa buhay na kanyang ibinigay para maligtas ka, pambihira hindi imposible rin sa Diyos na magkaroon ka ng blessed home in the future. No? Kaya alam niyo po, team preparation at sa lahat ng manonood po sa atin ngayong pong gabi, isa po itong salita na minsan parang walang dating sa atin, pero magre-remind sa atin, oo nga no, totoo nga no, kinakailangan ko lang ulit na magtiwala sa Diyos. Kinakailangan ko lang pala muli na maniwala sa Diyos. Kasi alam nyo po, sa mga young people natin sa ngayon, nakaranas lang ng problema, ang tagal na nating nagpe-pray na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng Diyos yung ating pong dalangin, nawawalan na tayo ng pag-asa. Ang gandang reminder nito no? Kaya napakaganda ng balikan po natin ulit yung last point natin, ang kinakailangan nating gawin is you should believe. Yes, sir. Nakita po natin yan sa buhay ni Ma'am Sai. Yes. No, for how many years no, na siya po ay nangangarap, na siya rin po ay nakaranas ng broken past. No? No, hindi lang po siya dito. Halos lahat naman po kami dito nakaranas po niyaan. Pero sa kabila po ng bad experiences, hindi magandang na naranasan natin before, ang pinaka-the best na dapat nating maging hawak-hawak ay dapat hindi mawawala yung ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang kinakailangan natin, you should believe. Kung ang Diyos ay ibinigay po sa amin, no? Ibinigay sa amin ng Diyos yung pinagpe-pray namin, ibinigay ng Diyos yung ipinagpe-pray ni Sir Roy. Sir Tony, ibinigay tayo. Binigay. Sa nagpipray sa Diyos para sa atin. Thank Tayo you ang binigay. thank you for Sinagot ang mga correcting. panalangin nila. Thank you for correcting us. Ibinigay ako sa aking asawa. Yun. Ibinigay si Sir Roy kay Ma'am Christy. No? Ibinigay si Ma'am Sai kay Brother Louie. Si Ma'am Rona, ibibigay pa lang. Binigay na, sir. Wala. Kayong ara. Si Ma'am Ara, Ay, magantay-antay lang kayo. Magantay-antay lang. Magantay-antay lang kayo. Ang kinakailangan dito at dapat ma-realize natin, si Ma'am Ara ay May kabukuan. naniniwala pa rin. May kabukuan. Yun. Alam mo, Sir Yan, Tony, yan. Ma'am Rona. bago malagay siya sa nung bakit na sa akin, paano ko na to sasagutin? Sasaluin na kita. Gusto ko yung binanggit mo, Sir Tony, pagdating sa kaligtasan dahil binanggit din niya ni Pastor and personally, sinabi yan ni Pastor sa akin, Ron, may hihigit pa ba sa kaligtasan mo? Oh. And ito yung na binanggit kanina ni Sir Tony na kung naniniwala ka doon sa kaligtasan mo na yun yung foundation ng lahat, Tama. bakit hindi
mo kayang maniwala ngayon na meron pang magandang future after sa pagbagsak natin. Tama. Isa din sa prinsipyo na binitawan nga ni Pastor na yung pagkakamali mo, hindi ibig sabihin no na kayang baguhin ang plano ng Panginoon para sa'yo. Kaya ladies, hindi ko kayo ini-encourage na magkamali tayo. Wag na, wag na. Wag na. Pero kung nandoon tayo sa process, based on experience, sinabi ko kasi yan kay Pastor, Sir, para kasing nasa stage ako na parang nahihirapan akong manalangin, didinggin pa kaya ako ng Panginoon? Dahil alam ko, nilalagyan ako ng doubt, ng fear, ng diablo na nagkamali ka, bakit kasi ganito yung ginawa mo? At yun ang sinabi ni Pastor na sa pagkakamali mo, kailanman hindi mababago ang plano ng Panginoon. Amen. At nung Check. narinig ko yun, it gives me an encouragement na walang pwedeng magbago. Yung tao pwedeng magbago ang tingin sa'yo na dati nire-respeto ka, ngayon hindi na. At noon wala talagang respeto sa'yo, lalo na ngayon. But salamat sa Panginoon dahil hindi nagbabago ang tingin niya sa'yo. Amen. Kung gaano kataas ang tingin ng Panginoon sa'yo, kahit katiting, hindi ito nababawasan. Kaya balik tayo sa last point nga natin ngayon is maniwala tayo na yung Diyos natin na dakila, Diyos din siya ng pag-asa. Amen. Yun. Amen. Maniwala ka lang. Yes. Yun. Hashtag based on experience. At dahil dyan, baka may nais na idagdag dyan si Ma'am Ara. Ma'am Ara, Bago yan, basahin ko lang po yung mga comment dito. Si Ma'am Christy, sabi niya, thank God for He never disqualify us, anuman ang nagawa natin noon. Hindi niya tayo tinutuldukan at nilalagay pa rin tayo into His marvelous light despite the darkness we were in. All glory to God. At yun nga po, totoo nga po yan. It's an experience. Opo, totoo po yan at ang ganda po nung na-wrap up na po, Aray. Yung ating lesson po ngayon na kung saan na-emphasize nga po para sa mga babae na kung saan narinig po natin sa ating mga guest nung nakaraan po na ang babae is prone po sa ganong bagay, lalong-lalo na sa broken past or broken heart, mapa-broken past, broken heart, o saan pa man. Even po sa work, sa lahat po ng bagay, parang ng babae po pagdating sa ganong bagay. Pero salamat sa Panginoon, sinabi rin po ng mga kapwa ko host po dito na hindi po yon nagtatapos ang bagay na sabi nga hanggat may buhay pa tayo, hindi pa natatapos yung kwento ng Panginoon sa buhay natin. Meron at meron pang another chapter na ibibigay po sa atin ng Panginoon. At salamat dahil mula doon, sabi nga sa mga puntos na binigay po sa atin, mga nakaraang weeks, is dapat i-surround natin yung ating sarili. Huwag tayong mahiya doon sa naging experience natin, sa naranasan natin. Dahil kung mabubuhay po tayo doon sa hiya, wala na po talagang, pride po yon na hindi po natin naalis sa sarili natin. Pride yon na kung saan iniisip mo na kaya mo by yourself lang. That's right. Kaya mo bilang ikaw babae, malakas ako, matapang ako, kaya ko to. Hindi mo pinapakita o hindi mo inaamin sa sarili mo na nagkamali ka o Yeah. nandun ka na pala sa situation na yon. Kaya next naman po doon is isurround po natin ang ating sarili doon sa mga taong tutulong po sa atin na magbibigay po sa atin ng encouragement o higit sa lahat ilalapit po tayo, dadalhin po tayo doon sa glory po ng Panginoon. Kaya Sige, tuloy mo lang kasi ito mga sinasabi ni Ara, ano to, talagang based on Based experience. on experience. Ituloy mo, Ara, ituloy mo. Mga ito. Oo naman. Opo. Kaya po, mula doon, at hayaan din po natin, mula doon sa tinanggal na po natin yung, hinarap na po natin yung anumang shame, yung kahihiyan. Ngayon naman, ando na po tayo sa punto na ihayaan naman po natin na makinig po tayo. Okay. Doon sa mga... Ara, ikat na kita. Kasi babasahin ko yung sabi ni Sister Christy tungkol. Pakibaba na konti. Amen, Ma'am. Sabi niya, Amen, Ma'am Aravil Villanueva Araza. Sabi mo kanina, tapos na yung heartache, yung shame, etc. Sabi ni Christy, ang blooming mo. Oy! Yun! Pambihira. Paki-zoom in nga ulit, pambihira. Totoo ba talaga? Oy! Pambihira. Baka meron nang nagpapabloom. Ayun. Tapos po, ayan, tuloy po natin. And then, after po noon, na maging willing po tayo na makinig at the same time, napakinggan din po natin, i-apply din po natin kung ano yung Tama. sinasabi natin. Hindi po yung narinig natin na sinabi ganito ang gawin mo, ganito yung kalagayan mo. At
minsan po, or most of the time, dahil nga nasa lugmok na situation na tayo, hindi natin nga inaamin yung kalagayan natin, merong binibigay ang Diyos na tao na magpapaalala o magpapakita sa'yo na kung anong kalagayan meron ka na ngayon. Dahil nga po sa down na down po tayo, hindi nga po natin inaamin, pero salamat dahil merong mga tao na binibigay, tamang tao na binibigay ang Panginoon upang paalalahanan ka na ikaw nasa sitwasyon ka na ganito. Kaya pagdating po sa bagay na yun at paghinayaan lamang po natin din na gamitin po sila ng Panginoon mula sa kanilang experience, encounter with God, at hinayaan mo din po na maturuan tayo is doon na po tayo papasok sa sinasabi nating magkakaroon po tayo ng blessed family or home po someday. Kaya salamat sa Panginoon na itong programa natin po, yung mga punto po na binigay sa atin dito sa programa natin sa Team Prep, napakaganda po. At ako po personally po ay nag-benefit po ako mula po dito sa programa po natin ito. Diba po, minsan hindi natin maintindihan, maunawaan, pero sabi nga diba sa kanta, ayon din dito kay Ma'am, na nabasa ko lang kanina sa comment ni Ma'am Venus, diba sabi po, trust His heart. Paniwalaan lamang po natin yung puso at plano ng Panginoon. Minsan hindi natin maunawaan ano man po yung mga bagay na yun, basta sumunod lamang po tayo at ibigay lamang po natin yung buong tiwala natin sa Panginoon. Ay, for sure, na yung kasiyahan at yung pagpapala, ibibigay yan sa atin ng Panginoon. Yun. Amen. Sir, Kagaya ng kasiyahan ni Sister Ara. Yes, kaya blooming. Yeah. Sir, basahin ko lang itong comment ni Ma'am Rayda Viray kanina. Sabi niya, thanks God for problem, discouragement, criticism. Doon mo makikita saan ka nakatanim tulad ng mensahe noong Sunday morning. Sir, sorry, quick lang, susundan ko lang sinabi ni Ma'am Ara. Nakarelate din ako sa comment ni Ma'am Rayda doon sa preaching ni Pastor noong Sunday morning. Sabi nga sa punto kanina ni Sir Roy tsaka ni Sir Tony, surround yourself doon sa good, kumbaga parang good people or godly people. Naalala ko yung sabi ni Pastor yung good soil. Pag meron tayong, katulad na may pinagdaanan tayo gano'n, kumbaga parang ibalagan lang natin yung yung kung saan yung pinaka-foundation natin. Kasi minsan yung trust natin, doon na, iba na sa thorns, doon sa wayside, sa iba't ibang klase ng soil ba, kumbaga. Pero once na nag-trust tayo, sabi nga naman Venus kanina sa comment niya, nabanggit ni Ma'am Ara na trust is heart. Kung doon tayo magta-trust sa good soil, di ba, mas magiging maganda yung foundation na, uy, na-zoom in ako. Pero kahit malayo kanina, para ako naka-zoom in eh. Pero okay lang. So, super zoom in na. Kaya parang, iko-connect ko lang po na yung take ko ngayong gabi dahil ang ganda po ng topic natin. Doon po tayo sa good soil. Kumbaga parang sa preaching ng ating pastor, talagang good foundation which is yung Word of God. At talagang doon natin makikita yung totoong blessing after nating mag-trust sa Kanya. Sabi nga ni Sir Tony, yung nangyari sa akin before and ngayon na talagang napakapalad na nakapag-asawa ng maayos. Amen. At buong simbahan ang natuwa at nag-pray po. Amen. Ang sarap pong ikasal sa simbahan at Amen. ang buong church ay talagang pagpapala po yun sa amin by His grace. Kaya sa lahat po ng Team Prep na dumadaan po sa pagsubok ay talagang yun, idaan natin sa good soil, yung good foundation. Amen and thank you po. Ang ganda ko sa zoom in. Sir Tony! Amen. Napakaganda po ng ating pong naging usapin. Napakaganda po ng ating pong topic. At ang aming pong dalangin, lahat ng ating pong napakinggan ay napakaganda na ito din ay ating pong maia-apply. Katulad nga po ng sinabi po sa ating pong last point, kinakailangan lamang po nating maniwala sa Diyos. Alright? So sa pagkakataong ito po ay shoutout po muna tayo sa ating pong mga viewers ngayong pong gabi. Shoutout sa mga sumusunod. Kay Red from Iloilo, Christina, J.R. Mosquera, Precious Parnesio, Limery France, Len, shoutout to you. Sheila Corpus, Joshua James, Michelle Aquino, Takrawistang Bisdak, Brian Pisales, David, si Ronnie Cartin, Aldwin, shout out to you, Pasikolan, all the way from Subic, Fe Lucas, Shell Caldala, Menay, Ana Flores Diaz, John Vlog, Robert Abad,
Ma'am Nelsie Joy Rico, Brother Joe Albert Kalingoy, Brother Marvin Fernandez in the US, and Ma'am Yang Laurena. Total number of gadgets for tonight ay 82. Amen, amen. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay sa ating pong programang The Preparation. Alright, basahin po muna natin yung sinabi po dito ni Ma'am Christy. Sabi nga po ni Pastor, our ability to face trials and temptations is based on the stability of our roots, and the stability of our roots is from the deepness ng pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Kaya maganda po talaga na mag-focus sa sarili at sa pagtanim ng malalim ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amen, amen. Great reminder for our pastor, and thank you for the comment, Ma'am Christy. Alright, bago po tayo magpaalam, shout out muna tayo. May pictures ba, sir? Ay, mga pictures muna. Ayan, Ma'am meron Sai, din, sir. ikaw muna. Ito na, Sir Tony, mga kasama natin ngayong gabi mula sa Team Preparation. Ang una mula sa Team Purposeful, ang kanilang leader, walang iba kundi si Consi, Sir Ruben. Amen, At Sir syempre, Ruben. mula po sa Team Steadfast, na hindi po natin kapiling ngayon, ang kanilang leader, si Sir Dave. Kulang na lang salamin dyan, Dave, ba? Oo nga. At syempre, mula sa Team Patient, ayan ang aming gwapong leader, Sir George. Men Sir George. Ayan. At syempre, mula sa Team Fearless, ang kanilang leader, si Sir Emil, na sayang hindi nakahabol ngayon. Next week na lang daw, sir. Yes, Thank sir. you, Team Preparation! Amen, amen. Katulad nga po nakita nyo po sa screen. Yun, ang Kaway-kaway mga muna tayo sa mga kasama po natin sa studio. Ay, At Yun. yan, yung iba po dyan, yung ating pong mga naging guest last Friday, hashtag based on experience. Thank you sa mga sumama po sa atin ngayong pong gabi. Mapa-live man, mapa-actual, marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay bago tayo magpaalam. Ma'am Sai, baka may nais pa po kayong batiin. Yes, Sir Tony. Gusto ko matiin lahat po ng Team Preparation na kasama natin ngayon sa live studio. Ayan sila Sir Ruben, yung mga audio men natin dyan. Technical, good evening po. At syempre sa ating mahal na Pastor, good evening. Amen, sir. Pastor Phil, is sir. sa aking mother na nanonood, sa aking asawa, at sa lahat po ng Central South family at sa Northeast Southwest ng The Baptist Church Taguig. Good evening po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Rons. Hello po muli, magandang gabi sa ating lahat at salamat sa mga nakasama namin ngayon. And shout out po sa Ascom Boys and Ascom Girls and sa ating Baptist Builders. Kahapon, thank you. Kahapon, nabigyan kami ng pagkakataon na makasama ang ating mga Baptist Builders po doon sa Ramos. Kasama si Pastor Hill and si Pastor RD. Kaya napakasaya yung buong week. Pinakamasayang week ko ngayong week dahil Wow. kasama ko ang aking family. Akala ko, ma'am. At ngayon naman, nakapag-visit kami ng 2 mission at dito sa live natin nakasama po ang aking isang pamangkin, sir, si Kathleen. Wow. Amen, amen. Thank you po sa mga Baptist builders natin sa ginagawa doon sa yung kanilang ginagawa na pagdating mo doon, gaano kaganda na makita mo yung pamilya talaga. At kayo na makasama namin every Friday na magkita-kita tayo ulit at lahat ng naibigay na i-share namin sa inyo ngayon based on experience ay manatili sa puso para sabay-sabay tayo na umaasa at magtiwala sa Panginoon. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rona. Dito rin po tayo sa lalong naniniwala. Ma'am Ara. Ang blooming mo. Maraming salamat po, Team Preparation, at sa lahat ng kasama po namin. Of course, sa aming area, sa Southeast Family. Shoutout din kay LG. Shoutout sa'yo. Ayan, at syempre, congratulations po kay Jereen sa Jereen, kanya pong congratulations, graduation ngayon. Ang bilis Ayan. ng panahon talaga. At syempre, sa amin din pong grupo, sa Team Fearless, at sa lahat po na nakasama, thank you po, Sir Antonio, Sir Roy, at sa lahat, Ma'am Rona and Ma'am Sai. And of course, ating mahal na pastor sa programang The Preparation. Na may mga nababasa po akong comment kanina na prayerfully din daw po sa kanilang church ay may ganito din klaseng programa. Wow, Kaya dapat amen. po i-treasure po natin talaga ito, Team Preparation. Huwag po nating basta-bastahin o baliwalain ang programang ito dahil kailangan po natin ito, especially sa pag-prepare po sa pagkakaroon po ng godly family. Muli, maraming salamat po at see you po next Friday po sa ating episode po. Thank you po. Amen. Okay, shout out sa mga kasama ko dati sa Philippine Navy, Inspector General's Office,
Lenlen Regalado, Lima Refran, shout out to you, Len. Mika Siroma Kim, Amore, shout out to you. Dayan Lagitaw, Takrawis ng Bisdak. Si John Paul Asio, shout out to you. And especially kay Sister Christy, shout out to the max. Amen. Maraming salamat, Sir Roy. And of course, bago tayo magpaalam, nagpapasalamat po tayo sa ating pong mahal na pastor, Pastor Oh, yes, William sir. Raurena, sir. Thank you po sa ating pong programang The Preparation at sa lahat po ng mga sumubaybay po sa atin for the past 4 episodes ng ating pong topic. Thank you for tuning in. Next Friday ay panibago po tayong topic na pag-uusapan. Alright? So, another topic, another guest ulit yan yung ating pong i-invite Ayun. ulit dyan para meron pa rin tayong hashtag based on experience. Alright, magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. To God be all the glory. Thank Bye, you. LG. Hi, LG! For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Ah.